Sa pagpapatuloy, tinatawanan ni Aina ang mga lider ng rebelde, samantala, naiinis naman si Lord Xiao nang makita niya ang ginagawa ni Aina. Biglang napasigaw si Lord Xiao at napatanong kung bakit siya naroon. Bumalik pala si Heya upang tapusin si Lord Xiao. Natakot si Lord Xiao nang makita niya si Heya, at ang matutulis nitong kuko sa harap niya. Pero bigla niyang naalala ang isang bagay, mabilis niyang kinuha ang walang malay na si Zuxia. Itinulak ni Lord Xiao si Zuxia kay Tuye, at inutos na halikan agad ni Tuye si Zuxia. Naalala ni Lord Xiao na kapag may lalaking humawak kay Zuxia, babagsak ang estado nito. Nanlaki ang mata ni Zuxia habang kinakabahan siyang hinalikan ni Tuye. Nagsimulang tumulo ang laway niya, pumikit ang mga mata, at namula ang mukha. Naalala muli ni Lord Xiao na pagkatapos nito, ituturing ni Zuxia na mortal na kaaway ang sinumang babae na humawak sa lalaking yun. Umiwas si Lord Xiao ng tingin habang inilagay niya ang kamay ni Tuye sa dibdib niya. Hiyang-hiya si Tuye at hindi niya maintindihan ang nangyayari. Kumislap ang mga mata ni Zuxia at naglabas siya ng malakas na enerhiya. Naguguluhan si Heya habang pinapanood si Tuye na umalis mula sa pagkakahalik niya kay Zuxia. Biglang lumabas ang matinding liwanag sa mata at bibig ni Zuxia. Sumigaw si Zuxia, sinabing sino ang nang-ahas na agawin ng lalaki ko. Galit na galit siya at kumikislap ang mga mata niya sa matinding puot. Samantalang hiyang-hiya pa rin si Lord Xiao sa ginawa niya, kaya't dali-dali siyang tumakbo palayo kay Zuxia. Nagpakawala si Zuxia ng isang malakas na fireball papunta kay Lord Xiao. Nagulat si Lord Xiao nang maramdaman niyang mula sa likod siya inatake ni Zuxia. Mabilis siyang umilag, kaya si Heya ang tinamaan ng atake, nabigla si Heya at hindi siya agad nakarespondi, tinamaan siya ng buo ng enerhiya ni Zuxia. Tinawag siya ni Aina, nababahala sa lagay niya. Habang nag-aalala si Aina, biglang lumitaw si Lord Xiao sa likod niya. Nang mapansin ni Aina si Lord Xiao, lumitaw naman si Zuxia, at galit na tinanong si Lord Xiao kung bakit niya hinawakan ng lalaki niya. Sinabi ni Zuxia na dapat mamatay na si Lord Xiao. Sumigaw si Heya, poprotektahan ko ang aking master. Tumalon siya sa harap ng atake ni Zuxia para protektahan si Aina. Nakahinga ng maluwag si Aina nang makita si Heya, ngunit sumabog ang malakas na enerhiya mula kay Zuxia. Napakatindi ng atake niya na kahit sa alikabok, nagliliwanag pa rin ang mga kislap. Nang hamupa ang alikabok, makikita si Aina na ligtas, pero si Heya ay wala ng malay sa lupa. Gulat na gulat si Aina, itinutok ni Lord Xiao ang kanyang espada sa leeg ni Aina, at binalaan siya, huwag kang magsasalita kahit isang salita, o puputulan ko ang dila mo. Samantala, naguguluhan si Tuye habang tinitingnan ang wasak na kampo, sinabi niyang iyon ang kanyang rebels hideout, napuno siya ng galit at itinoon niya ito kay Aina. Nang makita ni Aina kung paano siya tingnan ni Tuye, natakot siya. Iniisip ni Tuye na wala namang system panel si Aina, kaya't hindi siya maaaring maging isang mahalagang tao sa pagbagsak ng isang bansa, na pagdesisyonan niyang baka kailangan na niya itong patayin. Samantala, ginamit ni Aina ang kanyang kakayahan at sinabi, huwag, inutos niya kay Tuye na huwag siyang patayin at ibaba ang kanyang espada. Pero ayon kay Tuye, hindi dapat siya sisihin ni Aina dahil hindi naman siya isang mahalagang tao, pero tuso ang mga kakayahan nito. Katulad ng aso niya, napag-isipan ni Tuye na si Aina ay isang hindi matatag na elemento para sa kanyang misyon. Bigla namang nagsalita si Aina, at binanggit ang isang klasikong linya mula sa Detective Conan, ang isang magical girl at isang tusong pulaka ay may dalang sako ng bigas. Napahinto si Tuye sa pag-atake nang marinig ito, nagtaka si Lord Xiao sa ginawa ni Tuye, pati na rin si Li Tianyuan ay nalito. Samantala, nakahinga ng maluwag si Aina, sabi ni Tuye, mataas ang dimensional density sa lugar na yun, tinanong niya kung kaibigan ba si Aina. Sumagot si Aina ng oo, at sinabi niyang isa rin siyang transmigrator. Ipinahayag ni Tuye na ayos lang, at hindi na kailangang makipaglaban si Lord Xiao, gusto raw niyang makausap si Aina, at alamin ang totoo sa likod ng mga pangyayari. Samantala, nakahandusay si Wu Dongshan sa lupa, at unti-unting nagkamalay, nagulat siya at tinanong kung anong nangyari. Nakita niya si Tuye pero tinawag pa rin siyang si Li Tianyuan, napansin niya si Aina sa likod ni Tuye, at sinabi niyang si Aina ang kumokontrol sa kanya. Sinabi ni Tuye na maghintay muna si Wu Dongshan, dahil may silbi pa si Aina sa kanya. Naisip ni Wu Dongshan kung nahuhumaling ba si Tuye sa isang babae mula sa ibang lahi.
pero sinabi lang ni Tuye na nahuli na nila si Aina, kaya sila dapat ang magdesisyon kung anong gagawin sa kanya. Nainis si Wu Dongshan, pero wala siyang masabi laban sa sinabi ni Tuye. Sinabi niyang, sige, at nagpaalala na minsan na siyang iniligtas ni Tuye, kaya may utang na loob siya rito. Tinanong ni Tuye kung may soundproof na silid ba si Wu Dongshan, dahil gusto niyang makausap ng maayos si Aina. Tumango si Wu Dongshan at sinabing siya na ang bahala. Naisip ni Tuye kung nagseselos ba si Wu Dongshan. Ilang sandali pa, naglalakad na si Tuye at Aina sa isang lagusan. Sa loob, may mga kasangkapang ginamit sa pagpapahirap, mga metal rods na pinapainit sa apoy, at isang upuan na puno ng matutulis na spike. Nanginginig si Aina sa takot nang makita kung saan siya dinala ni Tuye. Sa isip ni Tuye, baka mali ang pagkaintindi ni Wu Dongshan sa kanya, pero para sa kaligtasan, kailangan niyang makumpirma ang pagkakakilanlan ni Aina. Sabi ni Tuye, ang mga odd number ay nagbabago, ang mga even number ay hindi. Tanong ni Aina, dapat ko bang tingnan ang quadrant ng simbolo? Iginiit ni Tuye, ang Royal Jade Wine. Sagot ni Aina, isang tasa para sa 180 yuan. Sabi ni Tuye, hindi mo ba nakikita ang tubig ng Yellow River na bumabagsak mula sa langit? Sagot ni Aina, umaagos ito patungo sa makulay na karagatan. Dagdag ni Tuye, ang matandang lalaki ay muling nakaramdam ng kabataan at kasab-ikan. Sambit ni Aina, sunugin ko ang calories ko, sabi ni Tuye, parang spring breeze lang yan, overnight. Sagot ni Aina, yun ay Nox Ian Guillotine. Tinanong ni Tuye, gaano karaming kalungkutan ba ang kaya mong taglayin? Sagot ni Aina, super jump wrap at league ball. Napagtanto ni Tuye na hindi lang sila parehong transmigrator ni Aina, mula rin sila sa iisang mundo. Tinanong niya kung paano siya na-transmigrate, sabi ni Aina, matagal na yun, naalala niya ang gabing nangyari ito. Sinabi ni Aina na nung gabing yun, nag-post siya ng tanong sa Donghu, anong dynasty ang gusto mong paglipatan kung sakaling magta-transmigrate ka, at may isang tanga raw na ang pangalan ay Night Emperor ang biglang nag-flame sa post niya. Sinabi nitong ang modernong panahon ay mahusay na, at tanging mga gago lang daw ang gustong bumalik sa nakaraan. Nagkomento si Aina na hindi na niya kaya at sinimulang i-flame pabalik si Night Emperor, inamin niyang masyado siyang nadala at nabuhos ang milk tea niya. Ikinwento ni Aina na nawala ng kuryente sa kanila, at pagkamulat niya, naging isang walang kalaban-labang sanggol na siya. Napailing si Aina, masyado raw katawa-tawa ang nangyari. Habang nag-iisip si Tuye tungkol sa Night Emperor, biglang napaisip siya, putya, ako yata yun, pero nagtaka pa rin siya kung totoo nga bang si Aina ay nag-transmigrate sa katawan ng isang sanggol. Tinanong ni Tuye kung paano nalaman ni Aina na isa siyang reincarnator. Sumagot si Aina na nahuli ni Tuye ang isa sa mga reference niya kanina, na sa akala ni Tuye ay aksidente lang yun. Tinawag ni Aina si Tuye na, kapwa manlalakbay, at iminungkahi na mag-team up sila. Tinanong ni Tuye kung paano sila makikipagtulungan, at sinabi ni Aina, kung si Li Tianyuan ka nga ngayon, tama ba ako? Dagdag pa ni Aina, mahirap daw ang mag-adjust sa sinaunang pamumuhay, kahit isa kang mataas na opisyal. Kanino mo pa sasabihin? Sagot ni Tuye, ikinwento niyang dati ay puro laro lang siya, inom ng coke, at nood ng video araw-araw, pero ngayon, kahit ang simpleng pagkain, pagdumi, at pagtulog ay parang torture. Napansin ni Aina na tila nakahinga si Tuye nang malamang isa rin siyang transmigrator, pero hindi niya alam na nasa ilalim na siya ng isa sa mga skill ni Aina. Kahit ganun, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Tinanong ni Aina kung may espesyal bang kakayahan si Tuye simula nang siya'y matransmigrate. Sagot ni Tuye, huwag mo nang banggitin, walang silbi tong system ko. Napatawa si Aina, mukhang hindi maganda ang naging experience mo sa transmigration, pero swerte mong nakilala mo ako. Dagdag pa niya, gusto mo ba, tulungan ka ng big sis mo? Napakunot noo si Tuye, at sinabing, nagpapabibo ka lang ba? O iniisip mong ikaw na ang boss ngayon? Sunod na tanong ni Aina, layunin mo bang pabagsakin ang bansa? Tumugon si Tuye, anong pake mo? Tumawa si Aina, alam ko na, gusto mong pabagsakin ang Chen Dynasty, at ikaw ang maging hari, di ba? Napaisip si Tuye, talaga bang akala niya na ako si Li Tianyuan? Gusto ko lang tapusin ang misyon at makabalik, walang matinong tao ang gugustuhing manatili sa lugar na to. Habang pinagmamasdan si Aina, naisip ni Tuye,
hinahayaan ko lang ba talaga ang sarili kong paikutin niya? Minsan pa, nagpakita ng kumpiyansa si Aina, kaya kung ibigay sa'yo ang Dragon Vein, kung makikinig ka lang sa akin. Sagot ni Tuye, alam ko na kung anong iniisip mo. Ngunit sinundan pa ito ni Aina, at kung papayag ka, baka payagan pa kitang dilaan ang paa ko, may dagdag pa siyang biro, tama ba ko, hindi mo pa to nagagawa? Uminit na ang ulo ni Tuye, kamakaway pa si Aina ng paa sa harapan niya, pinapainis siya. Nagulat si Aina nang biglang hawakan ni Tuye ang mukha niya, lalong naguluhan si Aina nang atali ni Tuye ang isang gag sa kanyang bibig. Tinangka ni Aina na magsalita, pero puro impit lang na tunog ang lumalabas. Sinabi ni Tuye, kung ang pagiging hari at pagkakaroon ng Dragon Vein ang gusto ko, dapat malinaw, simula nang matransmigrate ako, lahat ng tao may sarili nilang inaakala sa akin. Okay lang sana. Pero pati ikaw, na kapwa ko transmigrator, hindi mo rin ako naiintindihan. Napagtanto ni Aina na wala na namang bisa ang kanyang kapangyarihan, natarante siya, at sinabing huwag nang lumapit si Tuye, pero hindi niya ito masabi dahil sa gag. Hayaan mo akong sabihin kung ano talaga ang gusto ko, giit ni Tuye. Hindi makapagsalita si Aina, puro ungol at muffled na sigaw ang naririnig sa tunnel. Samantala, naghihintay ang lahat sa labas ng lagusan. Biglang bumukas ang pinto, lumabas si Tuye, kasunod si Aina na may gag sa bibig. Gulat at pagtataka ang bumungad kay Tuye, nakatitig sa kanya sina Wu Dongshan, Zhuge Xia, at Lord Xiao, lahat may halong gulat at pagkasuklam sa kanilang mga mata. Lahat sila ay parehong iniisip, tulad ng inaasahan, bastos at walang kahihiyan si Tuye. Si Li Tianyuan ay napabulalas, kaya pala siya naging emperor, sa katawan pa lang niya. Napasuko niya si Wu Dongshan at ang Demonessa, dalawang banta sa bansang Chen, na wala sa isang iglap. Napailing si Tuye at sinabing, si Li Tianyuan na naman to, lumilipad na naman ang imahinasyon. Ipinaliwanag niya, walang mali siya to, binigyan ko lang si Aina ng gag para masil ang powers niya. Sumagot si Wu Dongshan, wala nang paliwanag dyan, ang bilis mong kumilos, mas mabilis pa sa ginawa namin kagabi, may isang rebelde ang sumigaw, nabuo na ulit ang Rebel Alliance, naghihintay na lang kami ng utos ni Wu Dongshan para hanapin ang Dragon Vein, sabi ni Wu Dongshan, pabayaan nyo na sila, pagkatapos ng lahat ng to, ako na ang bahala sa kanila, at dagdag pa niya, panahon na, tumungo na tayo sa lokasyon ng Dragon Vein. Makaraan ang ilang sandali, dumating sina Wu Dongshan at ang Rebel Alliance sa kinaroroonan ng Dragon Vein. Biglang nagningning ang mga mata ni Wu Dongshan. Napansin ni Tuye na tusaw si Wu Dongshan, dahil kung ang mga rebelde lang ang pumunta mag-isa, siguradong maliligaw sila. Pinaghinalaan niyang sadyang inilagay ang kanilang base malapit sa Dragon Vein upang sino man ang magtangkang humanap dito ay hindi makakatakas sa teritoryo ni Wu Dongshan. Napansin ni Tuye ang pagbabago sa kanilang paligid, parang hinigup sila ng isang portal, at biglang nag-iba ang lahat sa paligid. Sinabi ni Wu Dongshan na nakarating na sila. Nabulag ang lahat sa liwanag na nilikha ng portal. Nang sila'y dumating, napunta sila sa isang lugar na puno ng tuyot na mga puno, at nagkalat na mga bungo ng tao sa lupa. Lahat sila'y napatigil at tumingin-tingin sa paligid na puno ng kamatayan, napaisip si Tuye na kung may Dragon Vein nga ba sa lugar na yun na parang isinumpa. Isa sa mga lider ng rebelde ang nagsabing, paano kung may masama palang nangyari, baka niloko lang tayo. May nagsalita rin, paano magkakaroon ng Dragon Vein dito? At iginiit na dapat nang magsalita si Wu Dongshan. Nanatiling tahimik si Wu Dongshan, at isang matinding gininto ang liwanag ang biglang sumiklab sa kanyang likuran. Nagulat ang lahat nang biglang sumiklab ang makapangyarihang gininto ang liwanag at winasak ang lahat sa lupa, napanganga sina Tuye at ang iba pa sa gulat. Unti-unting lumitaw ang isang gintong pader na may masalimuot na ukit ng gintong dragon habang kumakapal ang alikabok. Isang napakalaking gininto ang tarangkahan ang lumitaw sa harapan ng lahat, kilala ni Tuye kung ano yun, pero hindi siya makapagsalita sa pagkagulat. Kinumpirma ng isa sa mga rebelde, ito na nga ang Dragon Vein, at nagsigawan ang mga rebelde na dapat na silang sumugod. Habang sumugod ang lahat patungo sa Dragon Vein, lihim na natawa si Tuye sa kanyang isipan, naisip niyang hayaan ang iba na magunahan at lumaban, at saka siya kukuha ng pagkakataon upang maaga ito. Dahil kapag nakuha na nila ang Dragon Vein, tiyak na makakatulong ito sa pagpapalakas ng bansang Chen sa harap ng kapahamakan.
Sinabi ni Lord Xiao na ang Dragon Vein ay konektado sa kapalaran ng kanilang bansa, kaya hindi niya hahayaan na maagaw ito ng mga rebelde. Sabi ni Tu Ye, hindi naman ako nagmamadali. Ikaw ba, bakit ka ba nagmamadali? Sumang-ayon si Li Tianyuan, at sinabi na baka may mga patibong kung bigla silang sumugod, kaya't ang karunungan ng emperador ay sadyang walang kapantay. Nainis si Tu Ye at naisip, ayan na naman si Li Tianyuan, akala mo kung sino nang marunong. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Tu Ye na panahon na para pumasok sila. Habang papalapit sina Tu Ye, at ang kanyang grupo sa tarangkahan pumasok silang lahat, at dahan-daang nagsara ang pintuan, isang malakas na tunog ang maririnig ng tuluyang magsara ang pintuan. Kumalat ang alikabok sa paligid, at nang ito'y nawala rin ang pintuang patungo sa Dragon Vein. Sa kabilang banda, nagtataka si Tu Ye kung sino ang gumawa ng lugar ng Dragon Vein, at namangha siya sa galing nito. Narinig nilang nagtatawanang parang baliw ang mga rebelde sa unahan at sumisigaw na, amin na lahat to. Sinabi ni Li Tianyuan na mukhang may nangyari sa kanila. Laking gulat ni Tu Ye, at nang iba pa nang makita kung ano ang ginawa ng mga rebelde, nabighani ang mga rebelde sa bundok ng ginto sa kanilang harapan. May nagsabi pa, sino pa ang kailangan ng Dragon Vein kung ganito karaming ginto ang meron dito? Itinuro ni Lord Xiao na tila may marami pang silid sa kabila, may isang rebelde na sumigaw, lumayas kayo, sa beggar sect lahat ng armas na yan. Ngunit sinagot siya ng isa pang rebelde, ikaw na bulok na isda, anong karapatan mong hominy ng Shanhei Society? Nadaanan ni Tu Ye ang isang rebelde na nagsabing kung nakita lang niya ang scroll noon pa, hindi na sana siya nagsayang ng oras sa martial arts. May isa pang rebelde na may hawak na kahon, at naglalakad ng mayabang. Nag-aaway na ang mga rebelde sa isa't isa, inaagawan ng mga kayamanan na akala nila'y kanila. Pinaliwanag ni Wu Dongshan na para makuha ang pagkilala ng Dragon Vein, kailangang taglayin ng tao ang katangiang nararapat dito. Kung madali kang matukso ng mabababaw na yaman, angkop ka lang sa mababang antas. Ayon kay Li Tianyuan, mukhang ito ang unang pagsubok ng Dragon Vein kaya dapat silang mag-ingat sa daraanang landas. Nakangiti si Tu Ye at sinabi, ang dali lang pala ng test na to, agad kong nagets. Tumango si Wu Dongshan at sinabing, syempre ikaw pa. Tu Ye, madaling challenge lang naman ito kung ikukumpara sa, pero hindi niya natapos ang sasabihin nang mapansin niyang may hawak si Tu Ye. Agad niyang tinanong, ano yang hawak mo? Sagot ni Tu Ye, wala kang pakialam, Wu Dongshan. Sinagot siya ni Wu Dongshan, nakikinig ka ba sa akin, test ito ng Dragon Vein? Pero hindi siya pinansin ni Tu Ye at sinabing, mukhang may kayamanan pa sa kabilang silid, naisip ni Li Tianyuan, bilang pinuno ng isang bansa. Siguradong marami ng kayamanang nakita si Tu Ye, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit ngayon pa ito nagpakita ng kasakiman, napailing siya sa pagkadismaya.